Okay, mga kapaglaom, anyan nasab kita sa ato ang lain usab nga yugto sa ato ang leksyon. Kauban nato karon atong pinalangga ang Ministerial Secretary in the person of Dr. Elvin Salarda. Pastor, mayong gabi. Ug usab Pastor Salarda ang atong special guest. Yes, no? yes. Atong acknowledge ang presensya through Zoom ang atong usa ka maabtikon nga director sa Southern Asia Pacific Division sa Adventist Muslim Relation in the person of Dr. Abner Dizon. Doc, mayong gabi diha, Doc. Ayong gabi. Yes. Good evening sa inyo. Okay, Doc. Good evening, Doc. We're happy, Doc. Yeah. We can see you now, Doc. So, mga kapaglaom atong sugdan, no, Doc, we will start our lesson study. Now, it is entitled Sharing God's Mission. No, mga kapaglaom. And then, our key text, Pastor Salarda, is found in John 13:34. But then, before we continue, may I ask Pastor Salarda to pray. Okay. Ginoo, we would like to ask that you will bless us this evening as we study your words with Dr. Dizon, with Pastor Jaime, that as we impart thy words this evening to our lesson, amo ning masabtan pagayo. Salamat imong tubagon na among pagampo. In Jesus' name I pray, amen. Amen. So, Amen. yeah, again, good evening, Doc Dizon. And then Good evening. I just would like to read the key text found in John 13:34 and 35. It says here, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all we know that you are my disciples, if you have love for one another." So, Doc Dizon, we are happy that you are here with us. Now, in the context, Doc, of what happened now in Israel, Doc, how can we let or demonstrate sharing God's mission? Yeah, that's a good question, which is very current, ano? Yeah. Yung part na sinabi niya, love each other so that men will know that you are my disciple. Sa mga conflict filled na mga lugar, doon natin nakikita yung sabi niya, doon lumilitaw yung mga heroes, yung mga tunay na heroes. Meron ako nakita nung just recently actually. Hindi ko alam kung anong religion niya. Isa siya sa mga Arabo. Dahil because of what is happening in Gaza, wala na silang tubig. So ang ginawa nitong taong ito, nagdala siya ng maraming timba, yung lagayan ng tubig. And then he went far to get the water. Dinidistribute niya, libre, doon sa mga tao. So, yung mga simple na mga bagay na pwede natin gawin, natatandaan ko noong panahon ng pandemic sa Dubai, maraming mga Pinoy ang hindi nagkaroon ng trabaho, hindi sila makakain. Meron isang Pilipina na nag-collect siya ng mga pera sa mga kilala niya. Pagkatapos, kahit yung sariling savings niya, ibinili niya ng pagkain doon sa mga tao. So actually, itong mga crisis, at ang time ng crisis is a time when mas madaling lumabas yung love. Okay. At the same time, mas madaling lumabas yung selfishness. Sa ano ngayon. Pero that can be an opportunity for God's people to show that we love people and we don't just love ourselves. Okay, thank you, Doc. Na Pastor Salarda, going mo sa itong lesson. Yes. Salamat, Doc. Thank you kayo sa share sa punto. But here in our lesson, in the life of Abraham, how did Abraham share his sharing God's mission? Yeah, makita nato sa pag-share ni Abraham sa mission sa Ginoo, his concern for the lives of the people dito sa Sodoma o Gomorrah. Yes, okay. So, imo makita nga, God is going to Sodom and Gomorrah to destroy. The possibility of destroying because of sin sa ilang sala nga may abot na dito sa langit. Ang outcry sa ilang kadautan na abot na dito sa langit. So, God, in His wisdom, siguro ipakita niya nga tanaon yun niya in a human flesh. Kaya niya good siya sa human flesh niya ng panahon na niya iyahang plano nga i-destroy. But we see Abraham nga he is pleading for the life of these people. So, here, si Abraham iyang gi-share ang mission nga gihatag sa Ginoo sa iya by the concern and love to these people who are really wicked. Pero he was concerned to that. Okay, no? So, dito, hindi to conflict between two nations, but Yes. it is internal conflict within Sodom and Gomorrah. Yes. Now, sa atong lesson, mga kapaglaom,
gipakita din niya ang tulo ka qualities where gidemonstrate ni Abraham nga nakahimo siya sa pag-share sa mission sa Ginoo. Yes. Na din niya ang hospitality, Yes. ang love, and prayer. Now, dito, sabi dito, Abraham involvement revealed in this chapter was to pray for and intercede for the people of Sodom and Gomorrah. So, Doc, may I ask you a question, Doc? Okay. In this conflict, what you've told us a while ago, how can our prayer be an involvement in sharing God's mission? Interceding. You're referring to present day situation, right? Yes, yes, Hindi na yes, si yes. Abraham. Oh, yeah, Okay. yeah. Well, actually, bago ko sagutin yun, when we go back na sa tatlong bagay na sinabi rito na Yes. yung hospitality, Yeah, yeah, yes. yung love, yung prayer, when you look at it, parang one word lang yung summary nun love, di ba? Love for our fellow men, love for each other. And how do you show that love? Sabi nga nung you can give without loving, pero you cannot love without giving. Yes. So in this context, yung prayer, may mga taong sabi ng iba, they just want to give money, they want to give donation. Pagka merong mga ganitong conflict, maraming refugee. Yes. So kahit mga hindi Kristiyano, actually, they are showing yung kanilang pagbibigay ng pera, pagbibigay ng mga philanthropic things. Pero tayo bilang mga Kristiyano, I believe na one of the best thing we can do, hindi naman tayo makapagpadala ng maraming pera or whatever dun sa part na yun. Tapos mga Pinoy naman, pinaalis na nga, pinababalik na dito sa Pilipinas. One of the Okay. best things we can do actually is, as a church and as individuals, is magkaroon ba ng specific prayer band para doon sa by the way, sabi nga ng anak ko na natakpan daw ng Israel ngayon yung issue ng Ukraine. Ongoing pa actually yung labanan doon, di ba? So they still having all of this hardship. I would encourage us kasi God's mission is He wants to give as many people the opportunity to go to know Him. Ang mga conflict na ito, what people see, dalawang bagay na nakikita ng mga tao dito. Number one, nakikita nila yung evil of the world. Sabi nga, lumalabas daw yung the worst in men during war. Pero at the same time, makikita din nila, sabi nga, wala daw atheist in the foxhole. Pag dumating na yung mga barilan, dumating na yung bomba, mga ganon, everybody wants to call on something, on someone. So this is also an opportunity for them to see God. Okay. So, ang magagawa natin, mga kapatid, lalo na dito sa Pilipinas, na malayo tayo doon, ang magagawa natin is, let's pray for them. We don't know them personally, katulad ni Abraham, hindi niya kilala yes. personally lahat ng mga tao sa Sodom and Gomorrah, and yet, nag-intercede siya, and we'll talk some more about this in later days. Pero, we can show people, not people, we can show our love by praying for the people in Gaza and in Israel, as well as in Ukraine and in Russia. Walang side ang Panginoon actually, di ba? He cannot say, nasa side ako ng Palestine o kaya nasa side ako ng kaya nga may yung awit doon sa sabi ng isa, it's not if God is on my side, but whether I'm on His. So ang point, again, going back is, we can pray for them. Yung sincere na prayer, hindi yung prayer na parang hanggang bubong lang. May mga ganong prayer na para lang masabing nagpray tayo. Pero if we sincerely are praying or we have that love for others, then yung prayer natin will become yung prayer na sinasabi sa James na the prayer of a righteous man. Okay. Thank you, Doc. No? So, mga kapaglaom, salamat kayo sa gapo nga ang punto ni Doc nga kadang no atheist in the foxhole nga. Yeah. Aning conflict ato makita, din mo gawas ang the side of the evil and also the good. Now, Pastor Salada, sino na kadugang? I have posted sa akong Facebook, duha na ka-post na ako. I think the other night, o niagi pag yun, I try to call on, both sides nga kanang gubat man yun, pero at least ang casualty, dili maamong in down tong mga innocent ka mga civilian. And as I was also trying to monitor, naay ako nakita na ay mga grupo sa mga pari dito sa Israel na apoy mga Protestant nga mga pastors dito. They are pleading for
kuan jud kanang iyang gihangyod na nga hunungon sa agyud ang gubat for humanity or humanitarian reason dayon ang mga tao dito sa Gaza nga nagutuman na kayo mahatagan pagkaon ang mga bata nga luoy kayo nga matats gyud kay ka sila nga kahimta nga og imong tan-awon actually kining gubat dili man gyud ni siya mahimong solusyon kahimo pa ning mo padako pahinon kayo ang mao nga problema pero here akong nakita nga ni ay atong mga kauban nga mga clergy sa mga pari na mga Protestant nga they are calling the government nga magsitol yun, mag-negotiate yun dunya. They are gathering funds para sa mga victim in both sides matabangan. I think that is one of the most important thing nga mahimo po nato sa church. I think we have ADRA. Maybe ang ADRA nato siguro to anapod siguro dito naghimo og mga humanitarian services para sa mga biktima dito sa Gaza o siguro po dito sa Israel. Kay as a church, wala man tayo gipanigan ani. Yes. O either Israel ba na sila o Palestino ba na, wala tayo gipanigan na nila. Our concern is to pray for them. Muna gisulti ni Doc Dizon. Our concern especially nga kini mga tawahan na makabaton po sa kaluwasan nga ato nga nabatnan. Okay. If probably both camps will accept Jesus as the Lord and Savior, siguro mahunong siguro na nga gubat. Pero we do not see it this time, but we hope there would be a solution to that problem. Okay, thank you, Pastor Larda, no? And also Pastor Disa. Now, mga kapaglaom, yeah, the prayer of a righteous person, yung dito sa James, no? Nga, dako katabang. So that is why, if ever we dili ta makatunol og in kind ani nga conflict areas, at least naman lang sa atong fervent prayer, sa atong Yes. intercessory prayer, calling or pleading God nga at least He will intervene. At least by that siguro atong ma-involve atong self para sa pagpakita nga we are in sharing information. Yeah, murag maingon nato ba nga as a church, ang ato siguro concern ani diri sa ato nga lesson kana bang gihimo ni Abraham ba nga nag-intercede siya for the people of Sodom and Gomorrah. Yeah. Si Ginoo, kung naay 50 diha imo bang sunogon, imo bang i-destroy ang city? Pulingon na Ginoo for the sake of 50 dili ako na. Then go down pag yun sila sa 10. So ingon na Ginoo nga for the sake of 10 dili na ko na i-destroy. So here mo ni nga ato nga mahimo as a church nga we have to pray for divine intervention nga God be merciful nga ang mga innocent ka mga tao nga wa pa makahibalos kamaturan because the people of Sodom and Gomorrah wa ni sa pud kaila sa Ginoo. But here makita nato si Abraham nga he is pleading for these sinful people. Okay? So muna unta ang mahimo nato nga dako nga kanang mahimo aning maong sitwasyon not only for the Gaza, Palestine, Israel, but also for Ukraine and Russia. Russia. Okay, salamat Pastor Larda. Now, Doc, Dizon, in our Sunday's subtopic, it says here we have the gift of hospitality. Now, in the life of Abraham, he demonstrated this hospitality. Now, sa iyo, Doc, I presume you have been on the different nation or culture. How those other nations showed hospitality and like Abraham, yung washing of feet, Doc, ano bang significance ito sa hospitality? Sa Pilipino kasi parang hindi to big deal yung washing of feet. Ours is different as hospitality in demonstration. Yeah, very very interesting pagkatingnan natin yung especially yung Old Testament. Sa aking mga travel, isa sa mga tinatravel lang ko sa Middle East countries. And then also Pakistan. And I can see a lot of the culture doon. Kaya may kasama yung washing of feet kasi masyadong dusty yung lugar. Yeah. Desierto yung paligid. Okay. So actually, when you go inside the hotels, meron silang automatic na ididikit mo lang yung sapatos mo, automatic na nagsashine siya. Ganun ka. Because punong-puno ng dust yung sapatos. In that sense, sa isang context na katulad ng context nila na wala namang automatic na hugasan or something, and usually water is very scarce, masyadong very valuable na naman. Kaya kuminsan talagang
minimeasure yung mga binibigyan na ganun. And even though it's very precious yung water, and yet they offer it so that yung mga taong nagta-travel, they feel comfortable pag pumasok sa bahay. Yun yung sinasabing kind ng hospitality na parang very common kay Abraham. And actually, nahawa din yata si Lot eh. Sabi nga, sa ating lesson, ipinakita yung comparison ng kung anong ginawa ni Abraham, ganun din ang ginagawa ni Lot. Yung hospitality ni Abraham na pagpapakain. Actually, nung binabasa ko yung verse, it's not like katulad sa atin na, okay, papakainin kita kung anong natira sa aking tanghalian. They actually nagsimula sila sa pagpatay nung iluluto. Para bang yung pagkapagbibiro natin, bakit ang tagal-tagal magluto, sabi natin, hinuli pa yung isda. Parang gano'n, ano? So, parang gano'n. Para bang sabihin nating VIP talaga yung paraan ng kanilang treatment. Yun yung hospitality. Na para bang wala ka na, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. And I think, ang mga Pilipino also traditionally ay merong ganong uri ng hospitality. Kaya lang, ang sabi ng Bible, because of the abundance of evil, the love of many will grow cold. Maraming nag-take advantage in the past, so you don't want to be hospitable anymore. Pero sa Bible, ipinapakita sa atin, ay not only are you blessed, kasi sabi niya, by being hospitable, nag-entertain ka pala ng mga angels, not only a blessing for you, but it also becomes a tool for sharing God's love to the less fortunate. Yeah, okay. Thank you so much, Doc. No, Pastor Salda, So, ikadugang. makita nato diri nga ang kanang hospitality usan ni ay siya ka paagi ma-share na to ang mission si Ginoo. I think that is what Dr. Dison is trying to say, that siya hospitality, being a hospitable, this is sharing God's mission, because here in the context kang Abraham, dito siya kanunay ga tanaw kinsay mangagi sa iyahang tent. So gi-cite sa itong lesson nga it is possible nga mo na ni ang attitude ni Abraham nga kanunay moagi dito siyang tent kay sa taas kayo nga panaw dito sa disyerto. Abraham was there willing to accommodate sa mga tao nga gikapoy kaayo sila nga paglakaw o nga makapahulay siya dito sa ilang nga puluyanan. So here ang gift of hospitality, grabe ni siya kayo nga maka-convert, makadala og himaya sa ngalan sa atong Ginoo. Nga here comes nga niya ay tao nga in taon taas og panaw, then niya ay usa ka tao nga willing to accommodate sa ilaha nga kahimtang nga makapahulay sila and be safe in the night. So imo ning makita nga gihimo ni. And unfortunately, ang giserbisyuhan ni Abraham, ang Ginoo pagyod o ang angels. So you see, imong makita nga kung giingon man sa sa scripture nga ang ato nga pag-accommodate sa mga bisita o sa hiwana tumahibali nga kini di ay sila mga manulunda sa Ginoo. Okay. So muna nga kini nga gift of hospitality, it is really usa ka effective kayo nga pamaagi in winning souls for the Lord. Yeah, okay. Salamat kay Pastor Salada. Now, mga kapaglaom, at least now we know nga one of sharing God's mission is to be hospitable. But then, nalang gamay na to nga morabita observation or sa ato ang practice, Pastor Salarda and Doc Dison, because sometimes we are only, yun bang we are so much hospitable to those good-looking strangers, or pero yung mga pulubi, yung mga beggars, Doc, parang we are not hospitable to them because, I don't know, Doc, how would you share this, Doc, in our Filipino setup? Alam nyo, sinearch ko yung original word. So, sabi sa New Testament, merong part na dapat daw tayo hospitable. We need to show hospitality to one another. Of course, if it's been ka-churchmate. Pero yung word na hospitality sa New Testament is from philonexia. Ang ibig sabihin ng philonexia, philo means love, nexia means stranger. So in other words, love for stranger. Ang problema, if we are choosing which stranger to love, parang gano'n. Yes. And yun yung sinasabi mo, may tendency. In fact, yung problema natin kuminsan, we just want to be hospitable if there's something that will be magkakaroon ng return ba? Parang katulad lang sa ating mga
felt need ministry na ginagawa, ang question natin, will we still do these things kung hindi sila mag-join sa church natin? I think hospitality needs to come from inside. I believe na hospitality is a spiritual gift or a fruit of the Spirit. We need to ask the Holy Spirit to give us that. Otherwise, when we do it, meron tayong strings attached and mararamdaman yun ng mga tao. And then we start becoming a respecter of persons. Kung hindi good looking, kung hindi mukhang mayaman, kung hindi maibabalik sa atin yung ating tulong sa kanila, then we will not help them. That's not true hospitality. Yes. Thank you, Doc. No? Thank you for that good points. Now, Pastor Salarda, again, doon na ikadugang ani kining being hospitable. Yeah, ang makita ni Mudri ang pagka-hospitable ni Abraham to the extent yun. Yeah, he really served his best ang imong tanawon din. Imagine, ang iyang bisita, so, ayaw sa tao mo og lakaw, hugasan pa ko yung tiil. Dayon, Lord, paabot sa Mudri, kay magpaihaw pa siya dito og baka. Kasi nga baka iyang ihaw. Yeah, the best pag yun nga baka. The best pag yun kayo, kay 1 year old. Dili masakiton kung 1 year old, nga nindot yun kayo nga lutuon. Then, gipa-andam niya si Sarah og bread. Dayon gi-serve sila og milk. Perti good kayo ka special good kayo ang pagtagad. Siguro po din noon kasi nakailan naman yun si Abraham ang Ginoo mag yun eh. So of course you have to serve the best. Pero the idea here nga ipakita ni Abraham nga kung Ginoo ato yun ang iserve og pinaka the best. Og bisan pa og dili ordinaryo lang nga tao, the idea here is that we have to serve our best. Aron nga kining mga tao nga atong i-reach out nga i-share na to ang mission sa Ginoo, ilahang madawat ang kamatuoran nga nindot kayo ba nga this is what it means to be a servant of God, nga hospitable, very kind, unya with that gesture or with that kanang attitude maka glorify gyud sa ngalan sa ato nga Ginoo. Yeah, okay, thank you Pastor Salarda. Now mga kapaglaom, ato nakita nga si Abraham is nagpakita gid siya nga ang iyang naila nga while he traveled towards the promised land, dili ni sa journey, dili bakasyon, no, dili sa leisure time, kundi it is part of sharing God's mission. That is why ang atong leksyon nag-mention din ni that wherever he pitched his tent, he set up beside it the altar for sacrifice and worship. Now, so ang intention ni Abraham is to let others know of his God, no? So, Doc, do you have any idea, Doc, why Abraham is so concerned of this altar, and then when he destroy his tent, the altar remain? Very interesting actually yung kasasabi mo lang na practice ni Abraham wherever he goes. He will put up an altar. Ngayon meron tayong program na Back to the Altar. Ano? Yeah. Sa Muslim ministry, we study this, and yung nasa Mecca na Kaaba, Muslims believe na yun ay altar na binild ni Adam and then rebuild ni Abraham at saka ni Ishmael. So, connected, pwede natin i-connect sa relihiyon ng mga Muslim, ano? Pero ang point na gusto kong i-bring out dito is maraming mga Adventists na very hospitable, pero they don't know their mission. Maraming mga Adventists who very friendly, but after you have developed friendship, what next? Parang ganun ba? Yes. And so it's not enough. Although ang sabi ng Bible, the strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Yeah. Pero it's not enough to just be lovable and loving. You need to know your message. You need to know why you are there. Kung minsan sabi nila, bakit ka vegetarian? Do you believe in reincarnation? Kasi yung ibang mga relihiyon, vegetarian din, di ba? So we need to know why we're doing what we are doing. But kay Abraham, alam niya, sabi niya, I know, parang he knows the God whom he believes in. And part ng is everybody knows, although alam natin na may dalawang instance sa kanya na at least merong isang instance na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang misis. Pero in terms of his God,
hindi siya nagsisinungaling doon sa part na yan. Okay. So I think for whatever failing he has, at least he knows he's a missionary. Maring hindi niya alam yung terminology na yun. And by the way, sabi sa missiology, he is actually the first foreign missionary kasi he left his country and went to another place. And one of the ways he does it is by putting up an altar wherever he goes. At sabi dito sa ating lesson is, pag umalis na siya, merong yung mga pagans o ibang mga Yes, tao, when they Canaanites. pass by Yes. yung altar na yon, Yes. then they remember kung anong mga sinira ni Abraham. Yeah. And then some of them actually worship also in that altar. Okay. Yeah. No? So, thank you, Doc. Pastor Salarda. I would like to go a little bit further aning giingon sa itong lesson nga after nga itangtang na ni Abraham ang tent, ang mga naglakaw-lakaw mga Canaanites na bilin dito mga lugar nga na-influensya sila sa the way how Abraham served the God sa Ginoo, ilang gihimo uni nga mao nga altar nga ilang gihapon nga gisimbahan nga nahimo sila mga sacrifices. Yes. So buti pa sabot nga bisan tulog si Abraham mula na dito tong lugar naglakaw na sad sa lain nga panaw, ang nagabilin nito they were converted sa religion ni Abraham ug nagpadayon sila sa pag-alagad si Ginoo. Yeah. So it is possible diri sa gipasantop sa tong lesson nga those Canaanites who were converted of the God of Abraham, they continue to serve the God of Abraham bisan og si Abraham tuan na sa lahi nga lugar. Yeah, so ato nakita po sa Salarda, Doc Dison, nga ang influensya, Yes. no, nga gibilin ni Abraham, despite nga wala na siya, wala na ilang yung tent, but here is the altar. Now, sa ato ang makapaglaom, sa ato ang Filipino context, sa ato ang Isday context, wala naman yung altar nga literal. Ato ang 10 days nga back to the altar is asana, meeting God or sa atong worship, no? Muna nga usahay na yung mga experience para sa Salarda nga ang mga ato silingan usahay kung balhin na ta, mingon ba nga gabi itong kanang panimalay bitaw, they worship always morning and evening. At least makita nila ang influensya ang making a difference, no, among sa mga tao. Now here sa atong lesson na ay sa ato ang Monday is kining Abraham's love for everyone. Ato naman na lakbit say gamay ganiha, but then ato makita sa atong lesson mga kapaglaom, Doc Dison, nga sa atong lesson mo gigun din nga compassion and sharing of God's mission. Kining word compassion and sharing of God's mission is inseparable. So we cannot say nga we are sharing God's mission and then we are not compassionate. Doc Dison, anong may sabi mo? Yes. Exactly. Maalala ko during the time ng persecution sa Europe, nung ipinapapatay yung lahat ng mga tinatawag na mga heretics, sabi ng soldiers, kinausap niya yung priest, how do we know po kung sino dito ang dapat patayin at kung sino hindi? Sino dito ang heretic at sino ang naglilingkod sa Diyos? Ang sabi ng priest, kill all of them and let God be the one to sort who is His. Patayin mo sila, bahala na ang Diyos, alam niya kung sino ang kanya. Ang point dito is, doon sa instance na when we talk about compassion at saka yung sabi nga, may nabasa ko isang we sin when we are right. Kasi correct na correct ang theology natin, correct na correct ang sinasabi natin, pero yung attitude natin, it doesn't show compassion, doesn't show love. Okay. Parang katulad ng sinasabi, yung bang manok, kabinato mo ng mga, ibig sabihin yung bigas, will they come to you? No, they will run away. Parang gano'n. No? So, in that sense, tama si Ms. White, yung the best argument in favor of the gospel is kapag loving tayo, pagka tayo compassionate. At yung mga kapitbahay natin, they will be attracted not because of our doctrine, but because nakita nila sa buhay natin na compassionate tayo and they want to be part of our family. Okay, thank you, Doc. So, yeah, salamat, Doc. Yun bang transformed life, no, is an argument nga which the atheist cannot argue. No, Pastor Larda? Yeah. Tino na siya. Muna nga, ang ato nga kitex, nagsulti din if you want to be my disciples, you have to love one another. Yeah. So, ang witness na to, bisan sa ato nga panimalay, makita sa mga
dili tumutuo nga nasa tong palibot, nindot nga panimalay na igugma. Pero kung makita nila nga ang panimalay siging away, so what else? Unsa pa may unsa may message siya imong ipakita diha. Now, si Abraham atong makita din grabe gyud ang iyang ipakita nga gugma. Ang iyang gugma, lalimang ka nakig argue siya sa Ginoo. Nag-intercede siya sa Ginoo, Lord, pastilan og naay imong sunugon man ka ang Sodoma o Gomora, ug naay 50 diha. Unsa man Ginoo. So, until niabot ang bargaining niabot dito sa katapusan. So, here makita nimo nga si Abraham sa mission nga gihatag sa Ginoo niya nga mahimo siyang witness sa tibok nga kalibutan. Bisan sa tubangan sa Ginoo, ang iya nga mission iya pagyud nga iya pagyud napakita sa Ginoo nga indeed sa mission nga gihatag sa Ginoo sa iya, he was truthful to love those unlovable, to love those wicked people nga ug mahimo pa lang dili lang gyud unta sila malaglag, malawas sila sa ginharian sa malaglag. Yeah, so he's not only pleading for the righteous, but Yes. also to those people nga nasa sa Sodom and Gomorrah. Meaning, he bargained, di ba? Kung pwede Ginoo na may 10. So, mga kapaglaom, tingnan niyo ta ato abitong pagbati towards those people nga atong ginahuna nga marag medyo mga labaron. No? So, Doc Dison, we don't have so much time, basta doon na kay mga parting words, Doc, for our mga kapaglaom at sa mga viewers. Okay. We talked about love, no? Dito sa habang ini-study ko itong lesson, basically what we need is love, pero how do you show that love? Yeah. Sa life ni Abraham, ay pinakita niya ang love sa pamagitan ng hospitality. Okay, may practical na outward sign. Pangalawa, yung love na yon pinakita niya sa pamamagitan ng pag-share ng kanyang religion, ng kanyang faith, sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga altar. So, sa atin din, it's easy to say love, pero kailangan makita ng mga tao. Yeah. And so I hope na as we think about sharing God's mission, we think about love, pero maghanap tayo ng practical ways of showing that love. Okay. Meaning, yung love, Doc, kailangan i-demonstrate. Yes. Kasi yes. love is a verb. Love is a verb, actually. Exactly. Yeah. Tama, Okay? tama. Okay, so mga kapaglaom, wala na tayo igong panahon. Hopefully, by Wednesday, ato nang ipadagay na atong leksyon. So sa pag-close, ato hangyon si Doc Dison to pray for us. Doc? Okay. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa opportunity na magkasama-sama kami sa pamagitan ng platform na ito. Salamat po na aming mapag-usapan ang inyong salita, ang leksyon, at tulungan Panginoon din ang bawat isa sa aming mga nakikinig na maisakabuhayan itong mga leksyon na aming pinag-aralan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you very much. Okay, Doc, thank you, Doc.